Isang buwan na ang lumipas magmula nang umuwi ako sa probinsya. Magmula noon ay naging madalas ang pangungumusta sa akin ng mga magulang ko. I'll admit that I miss Oliver a lot, but I made the decision to move on with my life. Unti-unti ay naayos ko ang trabaho at hindi na ako madalas na pag-initan ni Miss Abigail. Lunch break na, hindi ka kakain? Tanong ni Nina sa akin nang mapansing hindi ako umalis sa pwesto ko. Hindi na siguro, masakit ang ulo at tiyan ko. Sagot ko. Uminom ka na kasi ng gamot, ilang araw mo na ring iniindayan or magpa-check up ka na, baka mamaya kung ano na yan. Sa lahat ng katrabaho ko, si Nina lang ang maayos akong pinapakitunguhan. Karamihan sa mga kasamahan ko sa finance department ay wala akong ginawa kundi pagchismisan ako. Isa na roon ang malditang si Jonah. Iniisip ko nga kung paano natanggap siya at ang mga alipores niya sa trabaho. May degree nga sila pero ugaling kanto naman. And because our office occupies only 2 levels of the building, the rumors that they are beginning spread quickly. Nagsimula ang lahat ng malaman nila na may naunang asawa ang boyfriend ko noon na si Oliver. Akala mo ay kay lilinis nila. Nilayuan nila ako at hinusgahan ang buo kong pagkatao. Ako ang naging paborito nilang topic araw-araw. Salamat, lilipas din siguro ito. Sagot ko at inayos ang pwesto. Ang plano ko ay iidlip muna ako para magpalipas ng antok. Naramdaman kong lumabas na si Nina ng opisina namin kaya ipinikit ko na ang mga mata ko. Bigla ay naalimpungatan ako sa marahang pagtapik sa akin ng isang kamay at namulatan ko si Nina. Hindi ka na kumain? Alauna na, baka dumating na si Miss Abigail at makita ka. Paliwanag niya. Napabalikwas ako sa sinabi niya. Akala ko ay ilang minuto pa lang akong nakapikit. Bigla akong tumayo at noon ako nakaramdam ng pagkahilo. Napahawak ako sa table ko at agad naman akong inalalayan ni Nina. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Napansin ko din ang nagtatakang tinginan sa akin ng mga kasamahan ko sa opisina. Bahagya pang bumulong isa kay Jonah at parang gusto kong mainis ni hindi man lang nila itinago ang bulungan. Oo, salamat. Excuse me, pupunta lang ako sa restroom. Sagot ko dahil nakaramdam ako ng tila nasusuka ako. Mabilis akong humakbang patungo sa restroom. Malapit pa lang ako sa restroom ay umaalo na ang tiyan ko. Binilisan ko ang hakbang ngunit tila hindi ako aabot kaya tinakbo ko na iyon. Pagdating ko doon ay nasuka ako ngunit wala naman akong mailabas dahil hindi naman ako kumain ng tanghalian. Mula sa malaking salamin ay namataan ko si Jonah na pumasok din sa room. Pumesto siya sa likuran ko at nakakalokong ngumiti. Kaya pala madalas kang absent ha? Nakangising komento niya. Ha? Kunot noong tanong ko, ano naman kaya ang ibig niyang sabihin? Huwag mo na kaming lokohin, Angela. Halatang halata ka na, nabuntis ka na ng kinabitan mo, no? Namutla ako sa sinabi niya. Buntis? Ako? Imposible dahil lampas 2 buwan na kaming hiwalay ni Oliver at nagkaroon pa ako ng period last month. Imposible namang natutup ko ang bibig sa biglang naalala. That night, I slept with a stranger. Hindi si Oliver ang huling lalaking nakagalaw sa akin. Napansin ni Jonah ang pagkatulala ko at tila nabasa niya ang laman ng isip ko. Dahil doon ay lalong lumawak ang pagkakangisi niya. Ayan kasi, hindi ka nag-iingat. Bulong niya sa akin, saka nasisiyahang lumabas ng CR. Sigurado akong ipagkakalat niyang buntis ako kahit pa hindi naman siya sigurado. Pero wala na akong pakialam doon dahil ang isip ko ay nagulo sa naging usapan namin. Pagbalik ko sa pwesto ay nakita ko agad ang tinginan sa akin ni Jonah at iba pa naming kasamahan. Kinuha ko ang cellphone at pasimple kong binuksan ang period tracker app ko. Nanlumo ako nang mabasa ang nakasulat doon. 9 days na akong delay. Halos maiyak ako sa sobrang pag-aalala at hindi ako makapag-focus sa trabaho. Pagsapit ng alas 5:30 ay nagmamadali agad akong lumabas ng opisina. Bago ako umuwi sa apartment
ay dumaan muna ako sa drugstore at bumili ng 3 pregnancy test. Pagdating sa apartment, ay kinuha ko agad ang mga iyon sa bag. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang isang PT. Hindi ko na matukoy kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ako makapaniwala na nasa ganito akong sitwasyon ngayon. I don't have a husband or a boyfriend, yet I'm holding a pregnancy test in my hand. Bahagya kong ipinatak ang urine sample parang sasabog ang dibdib ko sa kaba habang iniintay ang resulta. I was stunned to see 2 brilliant stripes on the result window after only a few seconds. No. I held the pregnancy test with trembling hand. I just stood there staring at it. Ilang segundo pa tila nawalan ako ng lakas at napaupo ako sa sahig ng banyo. Hindi ko na rin napigilan ang pagtakas sa mga luha sa aking mata. Anong nagawa ko? Umiyak ako ng umiyak. Pinaghahampas ko pa ang sarili sa galit at matinding disappointment. Ang tanga-tanga mo, sigaw ko. Matapos ang ilang minutong pag-iyak ay muli akong tumayo at kinuha ang 2 pang PT. Sinubukan kong mag-test ulit. Pero tulad ng nauna ay positive din ang result noon. Doon na ako napahagulhol ng iyak. Magiging ina na ako at wala akong karelasyon sa ngayon. Pumasok sa isipan ko sina nanay at tatay. Paano ko na naman sasabihin sa kanila ito? Siguradong isa na namang kahihiyan ang dulot ko sa kanila. Baka sa pagkakataong ito ay hindi na nila ako mapatawad. Baka kung ano pa ang mangyari kay nanay kapag nalaman niyang nabuntis ako ng estranghero. Pinagsusuntok ko ang pader ng banyo sa galit ko sa sarili ko. Sa kabila ng takot at magulong isipan ay nagawa ko pa ring pumasok sa opisina kinabukasan. Hindi nakatakas sa akin ang paglihim ng tinginan sa akin ng mga empleyado maging sa ibang department. Siguradong kalat na ang chismis. Pero hindi ko magawang komprontahin si Jonah. Pinilit kong umaktong normal sa harapan ng lahat. Hirap na hirap ako pero hindi ako nagpahalata. Biglang mas lalo akong nakaramdam ng pagsusuka at pagkahilo ngayong alam ko nang buntis nga ako. Habang nagtatrabaho ay isang ideya ang pumasok sa magulo kong isipan. Pagdating ng uwian ay kinuha ko ang maluwag na jacket na dala ko. Hindi ako dumiretso ng apartment at naglakad ako patungo sa bar kung saan ko nakilala ang lalaking iyon. Sana lang ay makita ko pa siya ulit dito, ang lalaking ama ng batang dinadala ko. My mind was chaos and I have no idea if I was still doing the right thing. I'm at a loss as to what to do. Ito ba ang epekto ng pakikipaghiwalay sa akin ni Oliver? Sa loob lang ng ilang buwan ay napunta ako sa ganitong sitwasyon. I remember the marriage proposal from the man I had sex with that night. Natural ay hindi pa rin ako payag sa gusto niyang mangyari. Isang kabaliwan iyon. Ang mahalaga sa akin ay mahanap siya, wala nang iba. Malapit na ako sa bar nang mapahinto ako sa paglalakad. Nag-alangan ako kung tutuloy pa ba ako. Naduduwag ako. Paano kung hindi siya maniwala na buntis ako? O hindi siya maniwala na siya ang ama? Alam kong magbumukha akong sinungaling sa harapan niya, pero sigurado ako sa sarili ko na siya ang ama nito. After my breakup with Oliver, I hadn't sex with anyone else but him. Pinagmasdan ko ang tiyan ko na hindi pa man lang mababakasan ng pag-umbok. Hindi ako handa sa ganitong sitwasyon, pero wala na akong magagawa dahil nandito na ako. Lakas loob na pumasok ako sa bar. Desidido na akong hanapin ang lalaking iyon. Mula sa isang sulok ay masusi kong pinagmamasdan ng bawat taong pumapasok. Ngunit inabot na ako ng ilang oras sa loob, pero anino na lalaki ay hindi ko nakita hanggang sa nagdesisyon na lang akong umuwi. Doon ako sa apartment muling umiyak. Paano kung hindi ko na siya matagpuan? Kawawa naman ang batang to, ni hindi niya makikilala ang kanyang ama. Ilang araw pa ang lumipas at palagi ako nagtutungo sa bar kahit hindi ako umiinom. Tinitiis ko ang puyat at matyaga ako nag-aabang sa lalaki. Wala akong ibang alam na paraan para mahanap siya dahil hindi ko na maalala ang pangalan niya. Ngayon nga ay narito na naman ako, lumalalim na ang gabi at nakadarama din ako ng pagod.
Akmang tatayo na ako para umuwi nang mamataan ko ang grupo ng mga kalalakihan na pumasok sa bar at naupo sa table. Halatang nakainom na ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagmasdan ng isa sa kanila. Hindi ako maaaring magkamali. Those dark eyes. Bahagya siyang tumawa nang kumalong sa kanyang isang sexing babae. Siya ang hinahanap ko. Kahit kinakabahan, ay humakbang ako patungo sa pwesto nila. Ni walang pumansin sa akin sa mga ito nang makalapit ako sa kanila. Lahat sila ay busy sa pagkakwentuhan at sa mga babaeng katabi. "Excuse me," tawag ko sa lalaking pakay, ngunit hindi yata sapat ang lakas ng boses ko para marinig niya. "Excuse me," ulit ko habang nakatingin sa lalaki, pero hindi pa rin niya ako naririnig. Busy siya sa pakikipaglampungan sa babaeng kasama. Maging ang mga kasamahan niya ay hindi ako pinansin. Noon ay nilapitan ko na siya at nagtatakang napatingin sa akin ng ilan sa umpok nila. "Excuse me, sir." Naagaw ko ang atensyon niya. Nakakunot ang noo na tumingin siya sa akin. Sa kabila ng madilim na paligid ay agaw pansin ang kagapuhan niya. Napansin ko naman ang inis sa mukha ng babaeng katabi niya. Tila naghihintay sila sa sasabihin ko, kaya muli ako nagsalita. I need to talk to you." Lalong kumunot ang noo na lalaki. "I'm sorry, who are you?" Tanong niya na nagpabagsak ng pangako sa matinding pagkapahiya. Hindi ako makapaniwala na hindi niya ako naalala man lamang. "Don't you remember me?" Lalong nalusaw lahat ng lakas ng loob na naipon ko sa loob ng ilang araw dahil sa reaksyon niya. Bahagya pa siyang natawa, ganun na rin ang mga kasamahan niya. Dahil doon ay lalo akong napahiya. "You know, miss, that is an old trick. Hindi talaga kita natatandaan. Nagkakilala tayo dito." Tumaas ang kilay niya kaya mabilis ako nagsalita ulit. "May importante lang akong sasabihin sa'yo." "What is it?" Yamot na tanong niya. "It's something I'd prefer to saying in private." Paano ko ba sasabihin sa lalaking ito kung parang ayaw naman niya makipag-usap man lamang sa akin? Busy siya sa babaeng kung makalingkis sa kanya ay tila wala ng bukas. "Dito mo na sabihin. Importante kasi kahit saglit lang, I need to talk to you." Putol ko sa kanya. Natatawang kinansyawan siya ng mga kasamahan niya at unti-unti na akong naiinis dahil doon. "Miss, can't you see I'm busy?" Pagalit na tanong niya. "Kung ano man yan, fine, I'm pregnant. Nabuntis mo ako." Sinadya kong lakasan ang boses ko. Bigla ay natigilan ang mga kasamahan niya sa pagtawa. Natahimik ang mga ito at nagpalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Siya naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig sa mukha. Kanina pa ako napapahiya dahil sa kasungitan ng lalaking ito. Pwes, siya naman ngayon ang mapahiya. Sa pagkagulat ko ay bigla siyang tumayo at hinila ako sa kamay. Walang imik at mabilis ang mga hakbang niya palabas ng bar at halos makaladkad niya pa ako. "Ano ba? Anong sinabi mo?" Asik niya pagkarating namin sa labas. Pabigla niya akong binitawan at halos mawalan ako ng balanse. Tumaas baba ang dibdib niya sa tinitimping galit. "Totoo ang sinasabi ko. Buntis ako." Tumawa siya pero halatang inis doon. "Paano?" "Anong paano? May nangyari sa atin kaya nabuntis mo ako. Ayaw mong maniwala? Gusto mong ipakita ko sa iyo ang piti ko? Ayan." Inis sa sagot ko at ibinato ko sa kanya ang piti na palagi kong dala. Tumama iyon sa dibdib niya at bumagsak sa sahig. Sinundan ng mga mata niya iyon at makikita doon ang dalawang linya. "May dala pa ako ditong extra kung hindi ka naniniwalang akin yan." Napahugot siya ng hininga at tumingala. "I can't believe it. Ako talaga? Gaano ka kasiguradong ako ang ama ng pinagbubuntis mo?" Maya-maya ay tanong niya. "Anong sabi mo? Ang kapal ng mukha mo ha?" Hindi ko pinag-aksaya ang hinaan ng boses ko. Nakaagaw na kami ng pansin sa iilang tao sa paligid, kaya hinila niya ulit ako. Nagtungo kami sa kotseng nakapark
di kalayuan sa pwesto namin. Pilit na pinaupo niya ako sa passenger seat. Nagpumiglas ako, pero sa huli ay wala rin akong nagawa dahil mas malakas siya sa akin. Pinagdududahan mo ba ako? Galit na tanong ko nang makaupo kami sa driver's seat. You can't blame me. Belta niya matapos buhayin ang makina ng sasakyan. Akmang sasampalin ko siya pero mabilis niyang nahuli ang kamay ko. Nagtama ang aming mga mata at nabasa ko doon ang inis niya. Napatitig ako sa kanya hanggang sa binitawan niya ako. Unti-unti ay nawala ang tapang ko nang mapagmasdan ko siya. Tama siya. I have no reason to be angry with him. Masakit dahil kailanman ay hindi ito ang pinangarap ko. Totoo man ang sinasabi niya, hindi ko siya masisisi kung magduda siya, ni hindi namin kilala ang isa't isa. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko dahil sa samot-saring emosyon. Ilang araw na ako nag-iisip, katulad niya ay hindi ko naman ginusto ang sitwasyon, pero mukhang wala naman ako mapapala sa pagsasabi sa kanya ng pagbubuntis ko. Marahas siyang napabuntong hininga at naihilamos pa ang palad sa mukha. Ilang minuto siyang hindi kumikibo at hindi din nagsasalita. Ano ba ang aasahan ko? Magtatatalon at sumigaw siya sa tuwa tulad ng mga napanood ko sa pelikula? Sinabi ko lang sa'yo para alam mo, ikaw lang naman ang nakagalaw sa akin. Hindi naman ako maghahabol sa'yo. Mahinang sambit ko. Hindi pa rin nagsalita ang lalaki. Halata sa mukha niya na nahihirapan din siyang iproseso ang mga sinabi ko. Mas halata din ang disgusto niya at gusto kong masaktan para sa batang dinadala ko. Kahit naman hindi ko ginustong mabuntis, ay hindi nangangahulugang wala akong nararamdaman sa batang dinadala ko. Sige, aalis na ako. Paalam ko dahil hindi ko na matagalan ang pananahimik niya. Akmang bubuksan ko ang pintuan ng sasakyan nang magsalita siya. Wait, pigil niya sa akin. Nilingon ko siya at sinalubong ako ng mga mata niya. I'm sorry, naalala na kita. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Nakatingin lang ako sa kanya at hinihintay ang susunod niyang sasabihin. I know I tried to ask you to marry me that night, but the baby isn't part of the agreement. Wala naman akong plano magpakasal sa'yo. Hindi yun ang dahilan kaya kita hinanap. What is your reason then? Hindi ba hinanap mo ko dahil gusto mong panindigan ko ang baby na yan? Hindi ako nakaimik. Ano nga ba ang gusto kong mangyari? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Basta gusto lang kitang mahanap at sabihin sa'yo. Hindi ko din alam ang gagawin ko pagkatapos kitang mahanap. Pag-amin ko sa kanya. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Diretso siyang nakatingin sa unahan ng sasakyan. Nakatitig sa kawalan. Mukhang malalim ang iniisip niya. Ako naman ay lalong hindi mapakali sa pwesto. Accept my proposal then, he suggested. Marahas akong napalingon sa kanya. I didn't even think about getting married to him at all. What? I can't believe you. Gagamitin mo pa talaga ako sa sitwasyon para sa personal mong interes? Hindi ko na naitago pa ang inis ko. So, what exactly are you suggesting? Don't tell me na magpapa-abort ka. Of course not. Tiningnan ko siya ng masama, ngunit tila hindi naman siya apektado. Sinalubong lang niya ako ng tingin. Look, do you think it will be easy for me to believe what you say? Basta ka nalang pumunta sa akin at sasabihing buntis ka at ako ang ama? I don't even know if you're telling the truth, pero handa akong paniwalaan ka. Pwede naman ako mag-request ng test pagkalabas ng baby. Basta pumayag ka lang. Sinasabi ko sa'yo, ikaw ang ama nito. Kung ayaw mong maniwala, kalimutan mo na ang sinabi ko. Wala kang kwenta. Alam kong namumula na ako sa inis at panliliit sa sarili dahil sa mga sinabi niya. Mabilis kong binuksan ang pintuan ng sasakyan at lumabas. Nagmarcha ako paalis sa lugar na iyon, pero naramdaman kong hinawakan niya ako sa braso. Muli ko siyang hinarap. Hindi ko maintindihan kung anong gusto mong mangyari. I'm just being rational. Sabi mo buntis ka, kaya papakasalan kita kahit hindi pa ako siguradong akin nga yan. Matutulungan mo din ako sa problema ko. Parehong convenient para sa ating dalawa. Kung tutuusin ay tama siya. Kaya lang,
Hindi ko maiwasang masaktan. Kasalanan ko din dahil pumunta ko sa kanya na walang malinaw na plano. Hindi buo ang isip ko kung ano ba ang gusto kong mangyari. Hindi ko alam kung matatanggap ko ang inaalok mo. Masyadong sagrado para sa akin ang kasal. Marahil mahirap paniwalaan lalo na sa tulad kong may hindi magandang reputasyon. Hindi ko iginalang ang kasal ni na Oliver at Lucy noon. Pag-isipan mong mabuti, pareho tayo makikinabang dito. Sinabi ko na sa iyo ang mga kondisyon ko at mapapag-usapan pa natin yon ng maayos. Kailangan natin ng isa't isa ngayon. Ganun ka ba kadesperado? Imbes ay sarcastic na tanong ko. Wala kang ideya kung gaano kalaki ang nagbabadyang mawala sa akin dahil lang sa gusto akong makita ni Lolo na may kasal. Here is my number. Pag-isipan mong mabuti. Inabot niya sa akin ang calling card niya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko dahil tinanggap ko iyon. Walang imik na tinalikuran ko siya at naglakad na palayo. Sinulyapan ko ang pangalan na nakalagay sa card. Rafael Rodriguez. So Rafael Rodriguez pala ang pangalan ng ama ng magiging anak ko. Gusto kong maiyak. Alam ko na agad na mahal ko ang magiging anak ko. Pero hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa ama niya. Nanghihinang napaupo ako sa kama pagkarating ko sa apartment. Alam kong isang kabaliwan pero pinag-isipan kong mabuti ang mga sinabi ni Rafael. Mas makakabuti ba para sa amin ang tanggapin ng alok niyang kasal?